So, eto na nga po, makinig kayo mga lolo at lola ha, mga Filipino senior citizens, dahil mayroon po tayong mga substitute bills para sa inyong mga benepisyo at proteksyon para sa mga nakakatanda dyan sa Kongreso na final po, no, bago magtapos itong 2025. Particular po, the Universal Social Pension, lusot na po yan ha sa appropriation. So, okay na po tayo sa Universal Social Pension, which is magiging batas na po daw yan sa 2026. Aside from that, yung ating po mga livelihood program, no, yung ating po mga discounts at iba pang benepisyo. Yan po ang ating pakikinggan, no, mula mismo ito sa Kongreso, ang ating pong Senior Citizen Party List Representative na si Mr. Rodolfo Ompong Ordanes. Pakinggan niyo po hanggang sa dulo mga ka-vlogs dahil merong good news dito para po sa inyo. Narito po. Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Congressman Ompong, magandang umaga po. Kong Ompong, ito full support ang National Commission of Senior Citizens dito po sa substitute bill dyan po sa mababang kapulungan para expand po mga benepisyo and strengthen social protection sa ating mga Filipino senior citizens, lalong-lalo na ito pong kanilang monthly pension, universal social pension, para bigyan po ang ating mga kababayan, mga nakatatanda ng regular pension regardless of income status. Opo, ano pong update dito, Kong Ompong? Pumasa na yan sa Committee on Senior Citizens at isasubmit na natin sa Committee on Appropriations. Ang nakikita ko lang problema yung kung magkano i-approve ng APRO. Kasi yung last Congress ay 500 lamang yung inapprove nila. Now, siyempre, due to inflation, gusto sa natin across the board, gawing 1,000. Okay. Yun lang ang nakikita nating problema natin. Pero hindi naman siguro masyadong problema dahil yung bill ni Senator Risa ay 1.5. Okay. Siguro, pagdating sa BICAM ay pag-uusapan kung magkano yung talaga ibibigay natin. At ako yung maasa na itong universal pension na to ay maisa sa batas natin itong susunod na taon. Opo. Kasi yan ang matagal nang inaasam ng ating mga senior citizens. Opo. Sapat lang ho ba indigent and non-indigent senior citizens monthly pension of 1,000 pesos sa tingin ninyo? Alam mo, sa tingin namin ay kulang talaga. Pero ang problema nga pagdating sa BBM, palagi na lang tayo parang nanlilimos tayo sa gobyerno. Tinitipid eh. Sa gusto nga namin sana 2,000. Kung hindi naman makapasa sa BBM, sila kasi nasusunod eh. Opo. Sasabihin, walang pondo. Pero ngayon, kita mo naman, lumabas, marami palang pondo na inilaan lamang doon sa mga kinukurakot ng mga tiwaling tao ng gobyerno. Tama. Opo. Okay. Hingi din kami ng update, Congressman Ompong, dito po sa pagpapalawak pa ng amendments dito sa Republic Act number 7432, mandatory diskwento, VAT exemption sa mga basic commodities, healthcare services, transportasyon at ilang pang essential services sa ating mga kababayan. Opo. Senior Tuloy citizens. natin yan. Nakapasa na rin sa Committee on Senior Citizen. Halos baka next month, January o February, lusot na yan sa APRO. Dadami kasi na APRO. Kaya pinatitibay natin yung mga diskwento, mga benepisyo ng ating mga senior citizens. At dinagdagan natin yan, yung discount sa utilities, yung tubig at kuryente ay ginawa natin from 5% to 15%.
At yung sa mga groceries, siguro recommendation namin ay 10% ng sa grocery items, yung mga basic necessities and prime commodity. Hindi naman lahat ng groceries ay bibigyan ng discount. Siyempre, maraming aangal na mga negosyante. At least meron ho tayong tulong, no? Move na ginagawa nga dyan sa Kongreso. How about Ang ano lang dyan, Andyo, kaya lang tatagal. Opo. Ay bibigyan natin ng ngipin yung batas. Bibigyan natin ng parusa yung mga hindi sumusunod. How about itong pag-expand ng employment opportunities sa ating mga senior citizens, Congressman Ompong? Pinag-usapan na rin yan sa, sa committee. Medyo at pinaplansya lang sa fine-tuning para lahat kasi ng mga suggestion, recommendation ng mga resource persons ay kinukonsider natin. Pero pinag-usapan na rin yan sa committee. Opo. Ito may nagtatanong dito, 0 bills daw sa doctor's fee, medication, laboratory fees sa ating mga senior citizen. Naku, yan nga yung mag-para bibigay ng dalawang resolution. Aha. Kasi alam mo, may mga doktor na may mga gamot na sa kanila lang available. Ganun? Tapos ang professional fee nila, hindi pwedeng isama rin sa guarantee letter na binibigay natin sa mga may sakit. Ganun? Nakakaawa yung mga pasyente, lalo na yung mga senior citizens. Bibigyan natin ng DL, ay hindi naman tinatanggap sa mga proven ng mga doktor. Iba yung kanilang gusto nila bago lumabas sa mga pasyente ay bayad na yung kanilang yung kanilang professional fee. Parang ginihipit natin ang mga pasyente. Tapos may mga gamot kahit na humahanapin mo sa buong Pilipinas wala kang makikita. Sa kanila lamang. Ganun gumawa na ako ng resolution dyan for investigation. Sa mga... Nalutas na yung mga problema ito. Sa mga private bedrooms din sa mga ospital, panawagan nila at least 50% discount. Well, siguro, sinasama natin yan pagka magkaroon ng investigation. Ito din, pagpapatibay pa ng proteksyon ng ating mga senior citizen. May nagte-text dito sa mga manloloko. Lalo na sa online. Marami hong naluloko sa online. May mga scammer na nabibiktima ang ating mga senior citizen. Oo, meron kami isang kaso, yung natagal na pinaghihirapan ng senior citizen. Opo. Milyon, naubos. At nakapagpasaka, ilang bangko to? Kung isang bangko lang, medyo hindi ka, 3-4 na bangko yata yung na-scam yung matanda, nakakaawa. Kaya yun nga, napag-usapan na rin yan at pinag-usapan na lang namin yung kung ano bang parusang ipapataw doon sa mga nangi-scam na mga senior citizens. Alam mo naman yung senior citizens, pagka binola, lalo na kung magkakaroon ng kita. Sabay tinataya na yung napakahabang panahon nilang inipon. Panawagan talaga. Opo, may balik ko lang itong Universal Social Pension. Ito talagang panawagan ng ilan natin mga, halos lahat to mga senior citizen ho natin, sir. Hindi, kasi nga, Joe, ang mangyari kasi yan, yung ating social pension for indigent senior citizen ay hindi naman na-implement ng maayos. Okay. Merong may kaya na nakasama ron sa tumatanggap. At meron yung matatanda na 80, 90. Hindi pa nakakatanggap. Kasi nga, pag malakas ka ron, na nag-evaluate, kahit 60 anis ka pa lang, nakasama ka na ron. Kaya nga, pinagpili-pili na natin itong universal pension para wala nang lahat mabigyan, whether
pensioner or non-pensioner, mayaman o mahirap, lahat mabigyan na. Tama. Pati ito yung maging batas, pati si Presidente Marcos, BBM, kasama sa makakatanggap nito. Tama. At wag daw pahirapan ang ating mga nakatatanda, mga kababayan, lalo na yung mga pumipila sa ayuda, ng haba-haba daw hanggang sa abuti ng masamang pakiramdam. Oo, talagang meron pang hinihimatay dyan pagka nagkaroon ng ayuda sa init, sa pagpila. Opo. Yun. Okay, sige. Sa pangkalahatan na lang po, ang inyong mensahe sa mga nakikinig po nating mga senior citizens sa mga oras na ito. Congressman Ompong, go ahead po. Una-una, tayo binabati natin ang ating mga senior citizens ng Merry Christmas. Sana po ay ingatan natin ang ating sarili at maraming handaan ngayon. Baka tayo ay mapabayaan natin ang ating kalusugan ay tayo magkasakit. At sa mga senior citizens, pinapangako po sa inyo na lahat ay gagawin ng senior citizens party list para po pabigyan tayo yung lahat ng benepisyo na kailangan ibigay sa atin ay ating ipaglalaban. Lalo-lalo na po itong universal pension natin. At samahan niyo po ako ng panalangin na sana ito ay matapos na at tayo sa batas na natin. At yan po no, mga lolo at lola, inyo pong napakinggan ang ating Senior Citizen Party List Representative na si Mr. Rodolfo Ompong Ordanes. Napakaganda po ng kanyang binalita kahit pa paano bago magtapos itong 2025. Meron naman tayong magandang balita. Good news po na pamaskong handog para sa ating mga lolo at lola, which is meron na pong positibo na output, no, positibong development regarding po sa Universal Social Pension Bill, which is siya mismo ang nagsabi baka masasabatas na po yan by 2026, no, para po pag-isahin na ang social pension at universal social pension para wala nang indigent dyan dahil nga po nagkakaroon po ng problema din po sa social pension dahil may mga hindi kwalipikado na nakakasama din po. Kaya po meron itong universal social pension. Kung magiging batas, pantay na po lahat. Wala na pong maiiwan. And yung ating mga discounts, benefits ay ipapa-expand pa po yan, no? Ng atin pong mga mambabatas dyan sa Kamara, particular po the Senior Citizen Party List. Nang sa ganon, mas malaki pong diskwento ang makukuha sa mga serbisyo at produkto na i-avail ng ating mga lolo at lola. So lahat ng yan ay magandang balita ito para po o bago magtapos itong 2025. Kaya yan po ang ating antabayanan sa susunod na taon 2026 sa magiging development sa mga hakbang na yan, mga lolo at lola. At yan po ang pinaka-latest update mula dito sa ating YouTube channel. No? Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all, mga lolo at lola.